mga nakakagulat na pangyayari sa PVL players. At Dina Wong, dapat na bang pagsabihan? Creamline player, lilipat na naman sa Akari. OMG, nabuking na. Team ni Sad Domingo sa Thailand na ang Nakhon Ratchasima. Bakit kaabang-abang ang laban versus Creamline? At Eya Laure, sa ibang bansa maglalaro? Paano na ang Choco Mucho? Mga bagong import sa AVC, kilalanin. Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Noong Game 2 nga ng laban sa pagitan ng Choco Mucho at Akari, marami ang nagulat sa ginawang pikunan at alitan sa pagitan ni Dina Wong at Michelle Cobb. Nagsimula ito noong set 3 sa napakahigpit na labanan. Pinalakpakan nga ni Michelle Cobb nang na-block niya si Cici Rondina. At hindi nga ito nagustuhan ni Dina Wong. Kaya naman gumanti ito para kay Cici Rondina. Ngunit lingid sa kaalaman ng iba ay noon pa lamang sa Lasal ay mas wag na talaga itong si Michelle Cobb. Ngunit nung nagpro na ito sa Akari ay medyo nawala na nga ito. Kaya't sobrang nagulat lang talaga ang lahat sa kanyang ginawa na biglang bumalik na ang kanyang angas at nawawalang suwag noon. At sumabay pa ang naging issue ni Dina Wong sa hindi niya pagpansin o pagkikipagpicture sa mga karamihang fans ng volleyball. At pati na rin ang issue na hindi na niya makabisado ang pagsasalita ng Bisaya. Gaano nga ba ka-true? Dahil matagal na raw siyang nanirahan sa Manila, kaya't nakakalimutan na niya minsan ang magsalita ng kanyang unang lingwahe. Dahil sa kanyang nagawa, naging masama na naman siya sa mata ng publiko. Kaya't sigaw ng karamihan. Ay dapat na daw pagsabihan itong si Dina Wong sa kanyang mga ginagawa upang hindi na maulit ang ikakasira niya sa publiko. Lalaki lamang ang gulo kung ipagpapatuloy niya pa rin ang mga bagay na hindi gusto ng maraming tao. Ngunit ika nga nila ay hindi natin mapiplease ang lahat ng tao. Mas lalo lang talaga nilang pinapasikat ang nag-iisang Dina Wong. Pag-usapan naman natin ang nakakagulat na anonsyong si Eya Laure ay posibleng maglaro sa ibang bansa at magiging import sa bansang Japan at siya ay mapupunta sa team ng Kurashiki Ablaze. Ito ay matapos pinost ng Kurashiki ang larawan na nakapagsuot si Eya ng Kurashiki shirts. Ang team ngang ito ay nakapaglaro na dito sa Pinas tuwing may invitational conference ang PVL. Kung opisyal nang ia-anunsyo ito, si Eya Laure na nga ang ika-4 na babaeng Pinay na maglalaro sa Japan. Nako, paano na lang kaya ang Choco Mucho? Hindi na nga muna siya babalik sa PVL. At yan ang ating pagkakaabangan. At speaking of, hindi makakabalik, Gia Murado de Guzman, duda na ang mga fans ng Creamline na hindi na ito makakabalik pa sa team ng Creamline dahil lang sa naging post ng kanyang asawa na si Miguel de Guzman na nagpahayag ng pagbati ng pagkapanalo ng Akari Chargers at Petrogas sa Game 3. Ang Chika Minute. Bakit umano walang pagbati or post of recognition man lang sa team ng kanyang asawa na si Gia de Guzman na siya namang kinatampo ng ibang Creamline fans? Kaya't kalaunay, dinilit agad ni Miguel de Guzman ang post ng pagkapanalo ng Akari sa PVL. At dahil sa pagdilit niyang ito, tunay na nga kayang si Gia Murado de Guzman, Road to Akari 2025 na nga kaya ito? Sobrang magugulat talaga ang lahat. Hindi ata makakayanan ng iba na ang nag-iisang Gia de Guzman ay lilipat na ng ibang team. May pahiwatig nga kaya na may tampuhan na naganap na may kinalaman sa pag-recruit ni Rhea de Maculangan. At narito pa, team ni Sad Domingo sa Thailand na ang Nakhon Ratchasima. First time in the history, may bakbakan ng club team ng Pinas versus Thailand. Lingid nga sa kalaman ng lahat, naging coach si Coach Tai Bundit sa Nakhon Ratchasima noong 2023. At talagang tinulungan niyang makakuha ng gold o kampyonato ang Nakhon Ratchasima na matagal nang na-stuck sa bronze medal.
At ngayon, posibleng makaharap ng Creamline ang champion team ng Thailand. Kaya naman, todo na talaga to. Sistema ni Coach Tai sa Thailand versus sistema ni Coach Tai sa Pinas. At never forget, napa-fifth set ni Coach Sherwin at ng NU Lady Bulldogs ang nakunratsasima nung naglaban sila sa Thailand. Kaya't ang AVC ngayon ay kaabang-abang talaga. May chance kaya ang champion team ng Pinas na ang Creamline at Petrogas Angels na manalo sa kanila. Ngunit bago yan, haharapin muna nila ang PLDT na sa ngayon ay may chance din na makapanalo sa kanila. Ano sa tingin nyo? Kakayanin kaya natin ang club team ng Thailand? Knowing na may pangmalakasan din silang national team player. Ngayon, kilalanin naman natin ang magiging imports sa AVC. 3 imports nga ang ina-allowed na maglaro per team, kaya't umpisahan na natin sa team ng PLDT High Speed Hitters, kung saan counted na si Savvy Divison as their main import. Ang pangalawa nilang import ay ang dating Petrogas import na si Wilma Salas. Ang pangatlo ay yet to reveal pa. Ngunit pwede namang 2 import lamang ang kunin ng mga team. Nasa kanila na lang yon. Ngunit pwede namang si Del Palumata na lang ang kanilang magiging pangatlong import. Charis. At para naman sa team ng Petrogas ay counted na rin as an import si Brooke Van Sickle at MJ Phillips. Kaya isang bigating import na lang ang kanilang hinihintay at dahil naagawan nga sila ng import, ay hudyat na nga kaya ito na kontento na sila sa kanilang mga players. At given naman sa nilalaro ng Petrogas, parang hindi na nila kailangan ng iba pang import dahil solid na talaga ang kanilang sistema, pati na ang kanilang galawan at laro. At narito naman ang pasabog ng Creamline Cool Smasher. 3 reinforcement naman pala ang kanilang kinuha. Magiging main import nga nila si Erica Staunton na nakabuo na ng chemistry sa team, na isang factor din kung bakit siya pa rin ang kinuha. At ang kanilang 2 surprise imports, ang isa ay galing Russia at ang isa naman ay galing Kazakhstan. At ito nga ay si Anastasia Kordyashova ng Russia at ang posisyon niya ay outside hitter. At ang galing Kazakhstan naman ay si Anastasia Kolomoyets, middle blocker. Ang masasabi ko lang talaga, sobrang pasabog. Kumuha talaga sila ng middle blocker. Dahil alam naman talaga natin na middle blocker talaga ang kanilang kailangan. At knowing AVC, mas na-highlight talaga ang mga laro ng mga imports. Kaya dapat lang kumuha ng mga imports na sobrang pasabog at nakakagulat ang laro. Kayo, saan sa balitang ito ang sobrang nakakagulat? Please comment down below.